Securities and Exchange Commission, inisa-isa ang mga nilabag daw na batas ni Nery Miranda kaya inaresto. Ano-ano nga ba ang mga batas na nilabag umano ni Nery Miranda na nagresulta sa kanyang pagka-aresto at pagkakakulong? Inaresto ang aktres at negosyante ng mga operatiba ng Southern Police District o SPD habang nasa isang convention sa Pasay City noong November 23 dahil sa 14 counts of violation of Securities Regulation Code, estafa at syndicated estafa. Ito'y kaugnay ng pagbebenta umano ni Nery ng securities kahit hindi naman siya lisensyado. Aabot sa 1.7 million pesos ang inirekomendang piyansa para sa 14 counts of security regulations violation habang non-bailable naman ang syndicated estafa. Inisa-isa ng Securities and Exchange Commission officer ang kasong isinampa laban sa asawa ni Chito Miranda. Base sa paliwanag ng SEC Director Philbert Catalino Flores sa programa ni na Alvin at El Chico at Doris Bigornia sa Teleradyo, naging endorser si Nery ng Dermacare ng kumpanyang Beyond Skincare Solutions. Kasunod nito, nang hikayat umano ang aktres na mag-invest sa nasabing kumpanya na naging hudyat ng problema niya sa SEC. Ang nakuha naming impormasyon po ay siya po ay naghikayat ng mga investments doon sa Beyond Skincare. Yun po yung kumpanya na inimbestigahan po. Sa Securities Regulation Code, ang Section 20 na binanggit po, ang kailangan po kapag ang isa ay involved sa buying and selling ng securities po, investment contracts, etc. Yan po ay kailangan nakarehistro sa SEC. Bakit po kailangang irehistro yan? Kasi meron pong obligasyon yan. Minimaintain po dapat integrity ng market, investment market, capital market na tinatawag para pag mas marami nagtitiwala sa mga produkto natin, sa securities natin, may maraming maingganyo na additional investment opportunity po yan sa mga tao. Kaya po ang SEC nire-require po, bukod sa may secondary license yung kumpanya tapos may securities na ini-issue nila nakarehistro. Pati po yung nagbebenta kailangan po nakarehistro sa amin. Tuloy-tuloy na paliwanag ni Flores. Pagpapatuloy pa ng opisyal, kahit idepensa na yung talent ako yung taga-sabi lang kung ang in-endorse lang naman niya kaya ito produkto na ito o sinasabi lang magpunta kayo maganda magpa-up yan. Walang problema yan. Pero kapag ang sinabi, magano kayo, magandang investment to kasi kikita kayo ng ganito. Kikita kayo ng 10% or something. Kapag nagkaganon na po, involved na po kayo sa buying and selling of securities. Kailangan rehistrado na po kayo. Explica pa niya. Sa tanong kung ano nga ba ang ibig sabihin ng security, sagot naman ng SEC official, magsasabi na lang ng samples, shares of stocks, yung mga bonds, yung proof of indebtedness na tinatawag, at investment contract. Paano natin malalaman kung ito isang bagay na ito? Investment contract, may 4 tayong panuntunan na tinatawag na Howey test. Base po yan sa isang desisyon sa Amerika na na-adapt natin sa Pilipinas. Nagbigay din ng payong opisyal ng SEC sa lahat ng gustong kumita sa legal na paraan para maiwasan ang nangyari kay Nery. Importante po yan malaman nyo kung yan po ba ang kumpanya na nagbebenta sa inyo ay may secondary license. Yung bang kanilang ini-issue na may investment and nakarehistro sa amin. Tapos pwede rin yung kausap nyo ba ay rehistrado sa amin. Check with SEC. Madali po. Magtanong lang po kayo. Sasagutin naman po kayo ng mga nag-e-invest. Kailangan lang mapanuri kayo. Samantala, nakakulong pa rin si Nery dahil nga walang piyansa ang kasong syndicated estafa. Hintayin na lang natin kung ano ang magagawa ng kanyang abogado para pansamantala siyang makalaya.